So ito mga kaloys, ito po yung ginagawa nila sa resort owner. Sabi dito mga kaloys, simple negligence lang daw ang ikakaso nila dito sa resort owners. Di ba sabi ko nga kasi mga kaloys, aside from sa mga players na imbestigahan talaga kung ano nangyari, yung CCTV kasi mga kaloys, meron, confirm. Okay? May nilabas sila na CCTV pero hindi siya yung gumagalaw, kundi parang screenshot lang CCTV. So picture lang siya. So how come na kung simple accident nga lang para matapos ka agad, yung CCTV lang muna ipakita nila. 'Di ba na eto lumabas sila dito at this time, pero yung pinapalabas na CCTV walang timestamp. Kung mapatunayan nga na ganitong sistema yung ginagawa ni John Wick, itong mga NBI, itong mga CIDG, kung gumaga systemic na yung style na gano'n ng mga may cover up kasi mayaman, pwede palang idulog sa ICC. Okay? Pag patunayan na gano'n na parang hindi na nag-work ang justice system sa Pilipinas, pwede palang idulog doon sa ICC. So, dito pala makikita mo mga kaloy, simple negligence. So, syempre, kung may mga yan, tapos bailable ang kanilang kaso. So, pwede kasi yung kampo ng Ateneo nang gagawa nito, areglo. Hindi areglo, kumbaga support. Sige, kunwari, kayo kakasuhan kayo, pero yung gastos nyo kami na rin. Kung ano yung mga penalty, kami na rin. 'Di ba? Lawyers nyo, kami na rin. Kumbaga, planado talaga. Bakit nila kailangan ito? Bakit hindi obstruction? 'Di ba? Of justice. Kasi 'di ba yung CCTV yung magbibigay talaga ng kung anong katotohanan. As simple as that, kung aksidente man lang, CCTV na, ito nangyari. Move on. 'Di ba? Pero bakit tinatago nilang CCTV? 'Di ba? So, talaga, the probability is very high na mayroon talagang hazing. So, yung mga staff, makikita mo mga kaloys na takot. May video ako pakita sa inyo na takot talaga sila. Kasi sabi ko, kung simple lang nga lang na aksidente, how come ganun ang kaba ng mga staff, kaba ng mga doktor, kung simple lang talaga na accident? Diba? Na nalunod, na aksidente, ganun. So how come ganun ang mga reaction? Doktor, takot magbigay ng information. Diba? So talagang mayroon talagang mga kaloys, foul play or hazing na nangyari. So pinoprotektahan nila itong mga estudyante na may gawa. Okay? So domino effect yan, pinoprotektahan nila, damage din ng Ateneo. In Philippine history, masama dun sa libro ni Rene itong Ateneo. Hindi naman Ateneo ang kahit alma mater ko mga kaloys, hindi ko siya i-recommend kung ganun ang sistema sa Ateneo. Hindi maka-Pilipino, hindi maka-mahirap, hindi patas. Kumbaga na virus na yung Ateneo. Hindi na siya yung Ateneo na alam ko before. Okay? Kaya nahihiya ako bakit ganun ang Ateneo? For the greater glory of God ba yung magtatago ng katotohanan? I don't think so. Baka para sa demonyo talaga yun. Right?